Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga par! Welcome back to my channel again. So naglalakad-lakad tayo rito dito sa may parking lot mga par. Dahil ayaw ko namang lumayo dahil makulimlim oh. Baka biglang umulan. Kakatid ko lang kay Inday mga par no? Diyan sa bus stop. Ayun, ikot-ikot muna tayo habang nag-exercise tayo mga par, kwentuhan tayo no? Araw-araw na natin itong gagawin mga par dahil yun na nga, 40 years old na tayo mga par no? So kailangan nating alagaan nating katawan no? Hindi man natin mapiperfect mga par no? Maging healthy lifestyle, pero kahit pa paano nag-exercise tayo no? Dahil hindi rin natin maiwasan minsan no? May mga handaan no, nga par no? Kain tayo ng talagang masasarap. Siyempre hindi natin maiwasan na kapag ano tayo, beer pa minsan-minsan no? Pero yun, ito yung gawin natin paraan mga par para kahit pa paano no? Maano tayo, ma-exercise tayo or mabigyan natin ng ano yung ating katawan no? Ayun mga par no, gusto ko lang bigyan ng kasagutan yung nagtanong sa akin, bakit nga raw ba ako umalis sa barko mga par no? O bakit ko iniwan yung pagbabarko. Isang napakagandang tanong niyan mga par no? Na-vlog ko na din naman to mga par nung bago ako dumating rito. May vlog ako niyan. Pero yun, para bigyan ko kayo ng sagot doon mga par no? Pabigyan ko kayo ng sagot doon sa inyong tanong. Dahil yun nga, ilang buwan na ba tayo ito? 19 months no? Yung sulit ba yung pag-i-stay ko rito no? Or pag ano ko rito sa Canada mga par, at iniwan ko yung pagbabarko. So, sagutin natin yan mamaya mga par. Lakarin ko muna to. Yan mga par, jogging muna tayo. Mag-jogging muna tayo mga par no? Bago natin sagutin yung ating mga bago natin sagutin yung tanong ng ating isang kababayan no? So nakapaglakad-lakad na tayo. So, gusto kong mag-jogging no? Para yung ano lang, yung parang ano lang, walk lang, jog walk no? Ayun. Para sarap. Yo mga par, yan. Ano tayo mapwestuhan no? Habang naglalakad-lakad na tayo, sagutin natin yung mga tanong. Sagutin natin yung tanong ng isa nating kababayan no? Unang-una mga par, yun nga, maganda ng karir natin sa pagbabarko. Nakuha na natin yung pinakamataas na maabot natin dahil hindi naman tayo nag-aaral nung seaman mga par no? At yun nga, isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon na makasampa dahil sa tulong ng aking pinsan din mga par no? So may backer din tayo nung nagbarko tayo. Yun, maraming salamat no? Kay Chief Engineer Eusebio Villarico no? Aking pinsan no? Siya yung tumulong sa akin para makasampa ako ng barko no? Kaya ayun, nabigyan tayo ng chance no? Kung wala siya mga par, hindi ako makakasampa no? O malabo ako makasampa dahil wala nga tayong experience no? Talagang hindi tayo nag-aral no? Hindi tayo, kumbaga wala tayong alam doon sa pagbabarko mga par, at kung anong mga kukuning certificate no? Diyan sa mga pinsan ko rin no? Na nauna sa akin, na tumulong sa akin mga par no? Para makasampa ako no? Shoutout po sa inyong lahat. And yun nga, sa pinsan ko nga no? Na nag-train sa akin na maging isang kusinero, na sa kasamang palad mga par ay
ano na, no, sumakamling buhay na mga par, dahil din doon sa pagbabarko mga par, no. Yan, sumakto siya mga par na kung kailan siya nawala, no, ay ano rin, yun din yung ano ng araw na kung kailan tayo nag-birthday mga par, no. So 1 year ano na niya ngayon, no, 1 year anniversary na niya ngayon ng pagkawala mga par, no. At doon siya na nadali nga sa barko mga par, isa rin siyang kusinero, no. Kaya ayun, nakakalungkot man, no, na pangyayari, pero nagpapasalamat tayo sa kanya dahil siya nag-train sa atin sa kusina. Siya ang nagturo sa atin ng mga dapat gawin, no. At ayun, dahil sa kanya mga par, no, naging kusinero din tayo, no. So magkapatid yan sila nung chief engineer ko na pinsan din. Sila yung mga nauna sa akin na tinulungan din niya. Ayun, nagpapasalamat talaga ako sa kanila, no. Isang magandang experience mga par, no, na naranasan ko sa buhay ko. Mga par, no, pagkwentuhan nga natin, no, yung kung bakit ko iniwan yung pagbabarko mga par. Dahil ano mga par, no, dito sa Canada mga par, iba't ibang kwento, no. May mga magagandang career din sila sa Pilipinas. May mga magaganda rin silang kahit papano buhay sa Pilipinas mga par, no. Pero napili pa rin nilang sumugal dito sa Canada mga par, pumunta, no, para sa kanilang mga meron silang nakita dito sa Canada mga par na mas maganda, no. At kung tatanungin nyo nga ako mga par, no, kung bakit nga ako nag-Canada, kung bakit ko iniwan yung aking karir sa pagbabarko mga par, matagal ko pong binuo, matagal kong pinangarap mga par talaga na magbarko, no. Pero hindi lang ako nabigyan ng chance noon, hindi ako nakapag-aral. Pero yun, may paraan pa rin, no. May paraan pa rin si Lord mga par, kaya ako nakapagbarko, no. Kahit hindi ako nakapag-aral, no, mayroon tumulong sa atin. At kaya yun, nakasampa tayo ng barko. At nagpapasalamat tayo mga par, no. Kaya medyo mabigat din sa akin noon mga par na iwan ko yung aking pagbabarko, no, dahil yun nga yung pangarap natin noon at natupad, no. Talagang masaya ako, no, na talagang yun nga nakuha ko yung pangarap ko. Nakapagbarko, nakapunta sa iba't ibang lugar, nakapamasyal, no. Halos naikot na rin natin yung mga bansa, no. Hindi man lahat, pero at least kahit papaano napuntahan natin yung halos karamihan na bansa na nakabiyahe tayo mga par, no. Kaya ayun, pero sa katagalan ko mga par na pagbabarko, no, lalo na yung may pamilya ako, doon ko na naramdaman mga par yung bigat, no. Doon ko naramdaman mga par yung bigat nung pag umaalis ka, no. Lalo na yung nung may anak na ako, no. At doon ako napaisip mga par na okay pa ba, no, or maganda pa rin ba magbarko, no. And hindi lang ako huminto doon mga par, no. Nagtanong rin ako sa mga kasama ko at sinabi ko sa kanila kung bakit ba kayo nagbabarko. Iba't iba kami ng kwento mga par, dahil sila yung iba talaga nag-aaral ng seaman mga par, no. So talagang pangarap din talaga nila, and natapos nga nila yung 4 taon na pag-aaral. Kaya yun, talagang naghanap sila, no, kung paano makasampa. Pero sila kasi mga par, mas malaki ang chance sila makasampa dahil yun, nakapag-aaral sila. Malamang mayroon silang mga backer din, may connection din sila, no. At yun, pag hinanapan sila ng mga credential mga par, meron sila may papakita dahil yun, natapos nga nila yung kurso na yun, no. Tinanong ko sila mga par kung bakit kung masaya ka pa ba yung mga matatandang seaman na mga par, yung matatagal na, kung bakit hindi pa sila tumitigil, bakit sumasampa pa rin sila. Ang sagot nila yung iba sabi wala pa rin silang naipundar, yung iba yun nga, dahil kakatapos lang nung pinatapos muna nila yung mga anak nila, hindi nag-iipon sila para doon sa kanilang retirement. Dahil yung pagbabarko mga par ay wala po kaming
wala kaming retirement pay, no? Yung kumbaga kung yung makukuha mo lang yun yung SSS mo. Yun lang, pero yung ano sa barko mga pare, wala kang retirement na makukuha kahit gaano ka pa katagal sa barko, no? Pero na lang siguro kung kukuha ka ng insurance, no? Pero sarili mo yun, no? Wala kang makukuha galing sa agency or galing sa company kung saan ka galing mga pare, kung anong company ka galing, no? Wala kang makukuha sa kanila, no? And marami ako naabutan mga par, no, na mga may edad na nagbabarko pa rin. Yun nga, iba't ibang kwento, iba't ibang payo, no, nakukuha natin. Pero yun nga, sabi nila kung may chance ka, no, kung may second chance, no, na makaalis dito sa trabaho na to, no, subukan mo, no. Dahil sabi nila tumbanana kami rito, talagang may downside din nung ano namin, yung pagsasakripisyo natin dito, dahil yun nga, yung pamilya natin ay hindi natin nakakasama. Kung may chance na yun, tumigil, no? Pero syempre hindi ka basta-basta makakatigil mga par, dahil wala kang inaasahan sa Pilipinas, no? Pero na lang siguro kung magdegosyo ka. May mga nakakagawa na naman yan, no, na tumigil sila sa pagbabarko at nagdegosyo na lang. Pero majority, karamihan mga par, mga seaman talaga ay sumasampa pa rin, no? Pabalik-balik pa rin sa barko, dahil wala kaming ibang inaasahan kundi yung kita sa barko lang, no? And wala naman kaming trabaho na makukuha sa Pilipinas na kaparehas nung kinikita namin sa barko. Ayun, talagang mauwi ka doon mga par, no? Kaya doon, isa yun sa napaisip din ako mga par. And then pangalawa, nung may anak na ako mga par, no? Sa tuwing maalis ako, talagang mabigat na sa aking pakiramdam, mabigat na sa loob, parang ayaw ko nang umalis, no? Pero dahil yun nga, wala naman kaming pagkukunan ng pangaraw-araw, no? Talagang mapipilitan ka umalis mga par, no? At yung mga unang buwan ko nga, unang linggo sa barko ay napakahirap talaga, malungkot. Talagang malayo, no? Malungkot, maalon. Wala kang kausap, no? Maraming ano mga par sa pagbabarko, no? Maraming hindi pinapakita, no? Ang pinapakita lang namin pagka nakakapunta kami sa mga magagandang lugar, no? Yun lang. Pero yung mga lungkot namin, yung mga ano namin na pagtitiis, siyempre hindi namin yan pinapakita mga par, no? Dahil sinasarili namin yan, no? Kumbaga kami doon sa barko nagtutulungan, no? Kami kanya-kanya kaming problema, kanya-kanya kaming survival, kumbaga mga par, no? Para lang matapos ang aming kontrata. So yun, biglang mga par, bigla tayong nagkaroon nga ng chance, no? At may opportunity mga par na dumating, no? Kumbaga ako mga par, siguro talagang swerte, no? Swerte ako sa pag-abroad, siguro sa akin to mga par, no? Dahil yun nga, siguro sa palad ko, kapalaran ko, destiny siguro talaga to na nandito ako sa abroad, no? Kumbaga yung mga career natin ay abroad mga par, no? So yun nga, bigla may dumating na opportunity na dito papunta sa Canada mga par. Nung una medyo ano pa kami dahil yun nga, study permit, mag-aaral si Mrs. and then kasama ako, no? Siyempre si Mrs. nagkakaedad na, mahirap na rin para sa kanya para mag-aral mga par, no? Pero sinabi ko sa kanya na pag-isipan niya dahil ano mga par, pero sa akin mga par gusto ko dahil yun nga, sa akin sarili lang gusto ko dahil gusto ko nang tumigil din talaga, no? Sa pagbabarko, at yun lang yung pinaka-exit ko mga par, no? Para maitigil ko yung pagbabarko mga par, no? Kaya ayun, sabi ko kay Mrs. subukan lang natin, wala namang mawawala mga par kung susubukan namin kaysa hindi namin subukan, no? Baka pagdating ng panahon pagsisihan namin, kumbaga mag-iisip ka na kumbaga kung tinry ba namin baka nag-success kami or nakuha namin, no? Or gumanda yung buhay namin dito sa Canada, no? Kaya doon hanggang nakapag-desisyon si Mrs. na yun, subukan namin at siya yung mag-aaral. At yun nga mga par, sumampa pa nga ako, no? Nung nag-ano siya ng papeles niya, nag-asikaso, nagpasa, sumampa muna ako pabalik ng barko mga par dahil ayaw ko naman tumambay doon yung
wala tayong trabaho doon, wala tayong kinikita. So bumalik muna ako mga par. Yun nga, nung nalaman ko na na-approve na siya, nag-request na ako pa uwi. At umuwi ako mga par, hindi ko na nga natapos yung aking kontrata. So ayun, yun yung last na ano ko mga par, no, nasampa ko, no, 2023 June. Bumaba ako ng June 2023, no. Umuwi ako ng Pilipinas. Pero yun, hindi ganun kadali mga par, kasi naabot pa ako ng 1 taon, no, pag asikaso ng aming papeles, no, paghintay ng result, no. At yun, na-approve nga rin kami, no, sa talagang ano mga par, no, talagang swerte din at na-approve, no. Doon na nga yung nag-umpisa yung aming journey sa Canada mga par. Pero alam ko na mga par na mahirap, no, mahirap dito sa Canada. Alam ko na yung mga buhay dito sa Canada mga par, dahil tinignan, nag-research nga tayo, nagtanong-tanong tayo sa mga kasama natin. So hindi na ako nabigla nung pagdating ko rito mga par na talagang struggle, no. Hindi lang namin inaasahan talaga yung ito kung nasaan kami mga par, dahil mahirap pala dito ma-PR, no. Kaya ayun, ngayon nandito na kami mga par, no. At yun nga, doon sa tanong na yung sa sagot sa tanong nyo mga par, no, kung bakit iniwan ko yung pagbabarko, no. Dahil po sa pamilya mga par, no. Dahil gusto kong makasama ang aking pamilya, gusto kong magbanding kami. Kumpara sa akin lang mga par, no, kaya ko namang magbarko hanggang magretiro ako, no. Dahil doon na nga ako sanay. O parang noon nga tinanggap ko ng mga par na siguro dito na ako tatanda, no, sa trabaho na to. Although may balak ako na tumigil mga par na ganitong edad, gusto mong mag-stop, pero siyempre depende yun kung talagang may pera ka, kung may ano ka na, may stable ka na rin sa Pilipinas. Dahil nga para sa akin mga par, mahirap din kasi may pamilya na nga ako, no, kaya talagang malabo, no, or talagang mahirap na tumigil sa pagbabarko mga par kung wala ka talagang income na maganda sa Pilipinas, no. Kaya ayun, dahil sa pamilya, no, alam ko mga par, hindi pa kami sigurado rito, hindi pa kami stable dito. Marami pa kaming pagdadaanan, marami pa kaming kailangan tiisin, kailangan isakripisyo. Pero ang kagandahan niya mga par, magkakasama kami, pamilya, no. Sama ko si Mrs. Tsaka yung anak ko. Kahit anong problema pa yan dumating, kahit anong ibigay sa amin, kaya namin yan dahil magkakasama kami. So yun, nagpapasalamat ako mga par, no. Talagang laking pasalamat ko kay Lord, no, dahil nabigyan tayo uli ng pagkakataon dito na makapasok sa Canada. And sana ibigay sa atin mga par, no, yung ating pinapangarap, no, na makapag-settle dito sa Canada. And ayun, sa mga nangangarap din mga par, no, at sa mga gustong no, gustong mabago rin yung buhay mga par. Iba-iba tayo ng ano sa buhay, mayroong darating sa buhay natin mga par na opportunity, no, na minsan kakatok sa atin, no. And aralin nyo mga par, tingnan nyo, no, kung talagang yan ay makapagpabago sa inyong pamilya, sa future ng anak mo, no, ay gawin nyo mga par, no. Gaya nga na sinabi ni Sir Ali mga par, no, hindi na para sa atin, no, para sa future family natin, no. Para sa kanila to ang ginagawa natin mga par. Kailangan natin muna, magsakripisyo, no, para soon sila naman, no, sila naman yung soon maging maayos yung buhay nila dito mga par. Dahil maganda rito sa Canada, no, para sa kanila, no, sa mga bata and sa mga next generation natin. Pag tayo nakapag-settle dito, diba, hindi na sila mahirapan, no. May malaki ang chance sila na medyo gumanda rin ang buhay mga par. Kaya yun lang. Maraming salamat mga par, no. And ayun, sa lahat ng laging nanonood, nag-like, nag-subscribe sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. Siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no. To God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!